Teka lang, graduate ka. Bakit ka napuntang jeepney driver? Apply ako ng apply, hindi naman ako natatanggap pa eh. Sabi kasi tatawagan lang. Magkano kinikita mo dati sa pag-jeep? Talo mo pa yung nag-uopisina. 700 to 1,500 a day. 7 sa bawat 10 Pilipino ang nahihirapan daw na makahanap ng trabaho. Ilan taong ka naging jeepney driver? 2.5 years. Nung dumating yung panahon na naging jeepney driver ka, buhay pa rin ba yung pangarap mo? Yes, boss. And then, what happened? Sabi ko, 4 years ako. Pero ito yung trabaho ko talaga. Sinaga ko lang, boss. Grabe tayo pinagdaanan sa buhay, no? Wala kang reklamo sa buhay. Wala naman, boss. Joey Guire, once a humble jeepney driver, transformed his diverse life experiences into a thriving business. After discovering the power of networking, His journey not only led to financial success, but also fulfilled his deepest dreams. Sayang naman ang tinapos mo, hindi mo nagamit. Hindi ko man siya nagamit. Na-align naman ako dun sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Dati ano biyahe mo? Pasig Quiapo lang eh. Ngayon, Philippines, Thailand, Malaysia. Hong Kong. This time around, pasahero ka na. Yes, boss. Sino ba si Joey nung bata? Ako po'y tubong Batangas. Pinanganak po ako sa mahirap na pamilya. Saan lugar? San Juan, Batangas. Bahay namin, as in, nasa paanan kami ng bundok. Wala kaming nawasa. Yung tubig namin, binubomba lang namin. And then, aming pagkain naman, may mga tanim kaming gulay. Yung aking mga kapatid, katulong ko sila sa paghahanap buhay na din kasi nakakasama ko sila magbukid eh. Sa probinsya, may bigas ka lang. Okay na Okay eh. na. Madali na yung pangulam eh. Pero naranasan din namin, pangulam namin, asin lang. Minsan, kape. Sasabawan mo yung sinangag, tapos may tuyo. Yun yung naging buhay namin ng matagal na panahon. Ano ang hanap buhay ng nanay at tatay? Ang aking nanay, isang mananahi. Ang aking namang tatay, isang karpintero, mason sa semento. Kaya lang medyo nalulungkot ako kasi bata pa lang, naiwan ako ng aking nanay. Grade 6 ako. Ako na yung tumayong parang nanay sa mga kapatid ko. Maliliit pa yung mga kapatid ko, hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa kanila. Kasi unang-una, bata pa nga ako. And then, hindi ko pa alam kung ano yung trabaho na pwede kong pagkakitaan para makapag-provide sa kanila. Lahat ng klase ng hanap buhay, lahat ng klaseng trabaho, kaya mahirap man yan. Sa amin, nagbubukid, naging pahinante din ako, naghahatid ng kalakal dito sa Manila, mangga, niyog, baboy. Basta kikita ng maganda, makatulong sa aking mga kapatid, ginagrab ko yan. Kung maaalala mo, mga magkano ang kinikita ng iyong ama at bakit kinakailangan mo pang magtrabaho? Ang araw niya, 300 pesos. Kulang na kulang talaga. Dahil nag-aaral din kami. Yung nanay ko naman, nakakapanahe, bihira. Depende kung may tanggap ng tahe. Pag wala, ay di wala rin kita. Kaya, nung time na yun, nag-iisip ako, paano ako makakatulong sa mga magulang ko? Ano ang nangyari? Bakit nawala ang nanay? Depression. Ang story niyan, boss, hindi siya makatulog. Siguro mga 1 week ganun. Tapos, hindi namin alam kung bakit. Nagpa-check up, wala namang makitang sakit. After ilang weeks, sobrang mabait siya sa amin. Lahat ginagawa niya. Yung gawain namin, meron nagbubumba ng tubig, meron naglilinis ng plato, meron nagluluto, tapos meron naglalatag ng higaan. Tapos, hindi ko malimutan, nung araw na yon, maagad niya na kaming pinakain. Sabi niya, mga anak, kain na kayo. Tapos, yung lahat na ginagawa namin, siya yung gumawa. After niya kumain, nakaupo ako sa isang upuan. Lumapit siya sa akin. Sabi niya, Oto, yung mga kapatid mo, huwag mong pababayaan. So, ako naman, okay po. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabi yon. And then, alas 12 ng gabi, since magkakahilera kami sa higaan, nawawala siya. Hindi namin alam kung saan napunta. Nagising yung tatay ko, hinanap namin siya. Pati yung kapitbahay namin, tinawag namin para humingi kami ng tulong para hanapin yung nanay ko. And then, yung tiyon ko kasi meron siyang sasakyan, sige, gamitin natin yung sasakyan para baka nasa kalsada, sundan natin. Since kami nga ay nasa paanan ng bundok, tatay ko, maghiwalay kami ng dumaan para magtagpo doon, papunta sa kalsada. Wala kaming ilaw, kabisado lang namin yung daan. Hanggang sa, hindi pa rin namin siya nakikita. So ngayon, bumalik na kami sa bahay. Nakabalik kami noon, boss, mga alas 2, alas 3, ganyan. Yung tatay ko, doon sa dinaanan namin, meron siyang flashlight. Boss, nalentehan niya talaga yung nanay ko. Nagbigti na. Dahil Na-depress siya, maaring may hiniling, hindi siya napagbigyan. Hindi ko lang alam kung kung ano yun. kung Dahil ano bata yun. ka pa Kasi nun bata eh. nga po ako. Pero Yes. yun po yung hinala ko. Kasi nga, mabait naman po yung tatay ko. Yung mga kapatid ko, kahit makulit, okay naman sila. Nakikinig naman kami sa kanya. Tapos, ang masakit nito, boss, gumawa pa siya ng sulat. Nakalagay dun sa sulat na ito na yata yung sagot dun sa problema ko. Wala naman nilagay siyang problema. Kaya kami po, hindi namin alam kung bakit niya ginawa yun. Kasi nga, sa pagkakaalam ko, kasalanan po kasi yun. Paano mo ito inunawa? Mahirap po nung una. Nagtanong ako sa sarili ko, sabi ko, paano na kami? Lalo ako yung tao na madami akong pangarap, gusto kong makapag-aral. Kasi nga, ang nakikita ko, pag nakapag-aral ka, eto na yun, makakatulong ka sa family mo. Naging mahirap po yung sitwasyon kasi nga, hindi ko alam. Kasi bata pa ako. Kung nabubuhay siya, may sama ka ba ng loob sa kanya? May tampo ako sa kanya.
Kasi maganda yung buhay eh. Oo, hirap tayo, pero hindi mo dapat titilin yung sarili mong buhay. May pag-asa pa naman eh. Bata pa kami, tapos malaki yung pangarap ko. Tapos, sobrang pasasalamat sa kanya kasi nakita ko yung ganda ng mundo. Dahil kung hindi, maaaring wala ako dito, boss, sa harap mo ngayon. Kaya ako natanong yun kasi maraming mga magulang ang nanonood ngayon na maaaring nararamdaman na nila ngayon yung naging pakiramdam ng nanay mo sa sobrang hirap, sa sobrang bigat ng buhay. Especially doon sa mga kababayan nating OFW, malayo sa kanilang pamilya. Madalas pumapasok sa isipan nila yan. Sa mga kababayan natin, puro failure na lang na hanap buhay. Nagbukas ng kung ano-anong negosyo, nagtry ng kung ano-anong trabaho, pero tila baga wala pa ring resultang nakukuha sa buhay nila. So darating at darating talaga sa point na maiisip mo talagang tapusin ang buhay mo. Ang gusto ko sanang makita ng mga viewers natin is napakasarap mabuhay. Ang hindi kasi naiintindihan ng marami na kahit pilit nating ipaintindi sa kanila na ang failure is parte ng success yan. Ngayon, mahirap ang buhay, bakit mo pa rin tinuloy mag-aral? Yun po kasi ang kinagisnan ko na pag nakatapos kang mag-aral, yung lahat ng pangarap mo, makukuha mo. And then, after graduation, makakuha ng magandang hanap buhay, makatulong sa mga kapatid. Kasi yung mga kapatid ko, gustong-gusto nilang makapag-aral. Nakatapos ka ng anong kurso? Commerce, business, management. Ano naging trabaho mo? After po ng graduation, yung isang pinsan ko, sabi niya sa akin, sumama ka sa akin sa Manila. Pagdating ko sa Manila, ang unang-unang trabaho ko talaga, boss, maghuhugas ng sasakay ng jeep. O teka lang, graduate ka. Apply ako ng apply, hindi naman ako natatanggap pa eh. Sabi kasi tatawagan lang. Hanggang sa isang beses, may tumawag sa akin, ayun, nakapasok naman ako sa company. Warehouse man ang naging trabaho. Teka lang, business ang tinapos mo, bakit ka napunta Yes, ng boss. tagahugas tas naging warehouse? Wala, boss eh. Yun yung binigay sa akin. Ang ganda nga ng uniform ko, boss eh. Naka-polo pa ako, naka-long sleeve. Tapos sapatos ko, medyo patusok pa eh. Pagdating ko sa company, nung una, nagbubuhat-buhat lang ako ng mga stocks. Kasi donut po yung product namin. So, sa warehouse, yun yung mga binubuhat-buhat namin, mga premix, yung mga panglahok, panggawa ng donut. Tapos nagtagal, naghuhugas na ako ng crates. Sabi ko, sarili ko, 4 years ako. Pero ito yung trabaho ko talaga na sinaga ko lang, boss. Sige, tinetesting lang ako nito. Sanay naman ako sa hirap. Sabi ko nga sa sarili ko, mas mahirap yung magbukid kaysa dito eh. Isang taon, sa sipag ko, na-absorb ako, na-regular ako 2 years. Anong trabaho? Sa logistic assistant. Ang hawak ko naman, mga papel na. Nagdi-dispatch ng product, nagpapaalis ng truck. Medyo magangga na ng konti. Ilan taong kang ganun ang naging trabaho mo? 3 taon, boss. And then, what happened? Yung company namin, humina. Nangyari, na-force resign ako. And then, yung tinitira namin, boss, dito sa Pasig, grahe ng jeep. Yung jeep, doon na rin na kami natutulog. Ang mga kasamahan ko, driver, ako, nag-try din ako mag-drive ng Apex, kaya lang, saglit lang. Pero, nagbiyahe ako ng jeep. Teka lang, commerce yung tinapos mo, bakit ka napunta jeepney driver? Nag-apply ako sa bangko dito sa Makati. Hindi ako matanggap. Nag-apply din ako, boss, sa call center. Hindi rin ako matanggap, boss. Tapos, nakita ko, yung mga kasama ko, biyahe ka na lang, biyahe ka ng jeep. Kasi to, isang araw, talo mo pa yung nag-oopisina. Kung ano, magkano ba yung araw ng isang nag-oopisina? Yun yung naging buhay ko, boss. Magkano kinikita mo dati sa pag-jeep? 700 to 1,500 a day. Depende po yun kung madami yung pasahero mo. Ilan taong ka naging jeepney driver? 2.5 years. Grabe tayo pinagdaanan sa buhay, no? Kargador, jeepney driver, pahinante. Wala kang reklamo sa buhay? Wala naman, boss. Kasi habang kinikwento mo sa akin, nakangiti ka eh. Pag inaalala mo siya, naging masaya siyang parte ng buhay mo eh. Bakit? Nito ko lang na-realize, parang naging training ito sa akin yung mga pinagdaanan ko. Kasi siguro kung hindi ko naranasan na bumiyahe ng jeep, naranasan na maging pahinante, ngayon, nung nandito na kami sa industry ng food, sa restaurant, maaga rin akong gumigising. Kasi namamalengke ako ng mga stocks namin para i-deliver sa mga store, sa mga branches. Lahat nung natutunan mo doon sa mahirap na ginagawa mo sa buhay mo, na-apply mo ngayon at naging disiplina ito. Yes, boss. Nung dumating yung panahon na nagtatrabaho ka na at naging jeepney driver ka, buhay pa rin ba yung pangarap mo? Yes, boss. Paano mo nasabi? Na-involve kasi ako, boss, sa isang networking company. Ang dami nyo in-interview ko, puro networking. Bakit? Pinaliwanag niyo sa akin doon, ito yung buhay mo nung nagtatrabaho ka. Tapos, yung pangarap mo, pwede mo makuha ng ganitong edad ka. Pag nagnegosyo ka pala at galing ka sa networking, mas mataas ang chance mong magtagumpay. Bakit? Yung mga networker, boss, nakikita ko, matapang kasi sila. At saka, dyan lumalabas yung walang tulugan, tapos sige lang sa pangarap, kahit kumakalam yung sikmura, tapos gagawa't gagawa ng paraan. Kaya ako, boss, tanda ko, nung sumalang ako dyan, wala akong kapital na pang-invest sa pang-member. Ang ginawa ko, since jeepney driver ako nung time na yon, meron akong
galon ng langis, nilinis ko yon. Tapos yung piso, 5 piso, hinuhulog ko yan doon sa galon. Para na sa ganon, meron akong ipon. Tapos, yun yung ginamit ko na pang-member. Doon nag-start, boss. Sayang naman ang tinapos mo, hindi mo nagamit. Hindi ko man siya nagamit, pero na-align naman ako doon sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Na gusto kong yumaman, dumating yung time na pag may humingi sa akin ng tulong, kaya kong tumulong. Pag yung mga kapatid ko, hingi ng suporta sa akin, kaya kong suportahan. Sa networking, Thankful ako doon, boss. Kasi nga, kung hindi ako nag-networking, hindi mababago yung takbo ng utak ko eh. Na kailangan hindi lang hanggang dito. Kailangan iangat mo pa. Yung napangasawa ko, dito ko rin nakita sa networking. Sobrang pasalamat ako sa Panginoon at na-involve ako sa networking. nagtagumpay ka ba sa networking? Hindi ganun katagumpay, boss. Pero nakapitas tayo ng pangarap sa networking. Dati, ang travel ko, Pasig-Quiapo lang eh. Hanggang sa naka-travel tayo abroad. Unang bansa napuntahan mo? Thailand, Malaysia, Hong Kong, Singapore, Macau, yan. Alam mo, Boss Joey, no? The reason why you are very successful right now, it is not because of your intellect. Kasi medyo, sinabi mo nga kanina, mahina ka nga din. Pero alam mo kung ano meron ka? Yung pagiging mapagpasalamat. Nasa kung ano ang nandyan, kahit pangit o maganda, pinagpapasalamat mo. Maniwala ka sa akin, lalapit at lalapit ka doon sa tagumpay na ginugusto mo. Bakit? Nakikita ng Diyos, porsigido ka sa buhay. Ibe-blessed ka talaga. Yes, boss. Thankful ako. Ano nangyari habang tinatrabaho niyo yung networking, pinakamalaking resultang nakuha mo at kailan ka nag-decide magtayo na ng sarili mong negosyo? Nung na-recruit ko, ito yung aking asawa. Combine kami. Nung una, ayaw pa namin ng food business. Kasi nga, ang sabi ko sa kanya, matatali ako eh. Hindi ako makaka-network, hindi ako makakapunta ng iba-ibang lugar. Tapos, siya kasi boss, magaling siya. Mahilig siya sa food. Ako kasi, pag binigyan mo ko ng food, kakain lang ako. Pero kung masarap ba yan, sasabihin ko lang masarap. Pero siya hindi. Detalyado, boss. Kaya nabuo si House of Gilas. Tapos, nag-travel kami. Meron isang dishes na natikman kami na ginawa niya Saan? Singapore. Kumain kami, boss, sa isang kainan. Sikat na sikat nun yung salted egg. Kinain namin yung crab. Ang naisip niya, pwede ko to sa Pilipinas. Pero lalagyan ko lang ng twist. Ginawa po namin. Nag-create siya. Tapos, nabuo na yung salted egg. Ginawa naman yan chicken. Pero masarap. Kami kasi hindi po kami gumagamit ng powder eh. Ang ginagamit namin, yung itlog na pula talaga. Tapos ano nangyari? Nung una, hindi ganun ka dali. Kasi panibagong aral, pakikisama ulit. Nung time na nagne-network ko, wala naman mga business permit eh. Wala naman mga renta. Inventory meron. Isusulat mo lang. Kaya lang ngayon, susunod ka doon sa standard na hinihingi ng munisipyo. Medyo malaking adjustment din. Pero ang nakakatuwa lang, yung natutunan namin, na-apply namin sa business. Okay. And then, nung nagbukas kayo ng restaurant, saan ang unang branch nyo? Sa Lipa, Batangas. Ano nangyari? Maganda, kasi nga bago. Tapos, dumating ang time na pumutok yung taal. Ka-open pa lang, babago pa lang nagpapakilala. Mawala yung market natin. Nasundan pa nito, boss, yung pandemic. Nagbukas kayo ng restaurant tapos nalugi lang. Wala eh, ganun talaga, boss. Lugi talaga eh. Pero, nagtuloy kami, boss. Bakit nung sinabi mong nalugi ka, bakit ka parang tumatawa at nangingiti? Pag nasa baba ka na, wala, baba ka na nga eh. Ano yung sunod? Pwede ka nang umakyat ulit. Ganun ang iniisip mo nun. Oo. Ngayon, nasa baba ka. Pero, maring bukas, sa mga susunod na araw, wala ka na sa baba. Basta tuloy-tuloy ka lang doon sa ginagawa mo, maayos naman yung ginagawa mo, legal naman yung ginagawa mo, naniniwala ko, aangat at aangat pa rin talaga. Since mag-align niya kami nung asawa ko sa mindset, sabi namin, sige lang, laban lang. Kaya kahit pandemic, tuloy po yung operation ni House of Gilas through delivery. Kaya yung lugi, nababawi yun. Hanggang sa, nung nawala na si pandemic, nakapag-open na ulit. So, lumakas ulit yung pwesto nyo sa Lipa. Lumakas ulit, nakapag-open kami sa ibang lugar, and then nakilala na si House of Gilas. Nagkaroon kami ng mga suki. Tapos ang maganda nito, sila na yung nag-recruit. Kasi sinasabi nila, masarap yung salted egg chicken dyan. Ang galing, no? Nagagamit talaga yun sa networking, eh, no? And then, nagbukas ulit kayo ng pangalawang branch. Opo. Saan? Mataas na kahoy. And then, what happened? Nagpakilala rin kami doon sa lugar. Nung una, medyo mahina. Pero sabi ko, sige, tuloy lang. Hanggang sa yung space namin noon, dumating din kami sa time doon, boss, na as in mahina talaga, walang pumapasok na benta. Nahirapan kami na makaangat. Hanggang sa nag-isip kami ulit ng paraan para paano palakasin. Usap kami nung asawa ko, sabi niya, ano kaya kung gawin natin? Mag-encourage tayo nung pwedeng mag-co-owner, maging business partner natin. Para sila, magpupromote din sila. At the same time, yung pera nila in-invest sa atin, kikita din. Kaya lumakas si House of Gilas, and then natulungan din namin yung mga nag-invest sa amin. Kasama sila sa dokumento sa Kasama. papeles. Thankful ako sa kanila. So, ngayon, ilan na yung branches? 5. Kamusta ang negosyo? May ups and down. After pandemic, nagtutuloy-tuloy yung takbo ng magandang benta. May na-encourage kami na mag-franchise.
mag-franchise, mag-invest sa amin para sa ganon, mas ma-expand namin yung business. Ano na ang naipundar ninyo through House of Gilas? Madami po. Dati, nakikituloy lang kami sa parents ng aking asawa. Ngayon, may sarili kaming bahay na tinitirhan, maayos, sasakyan meron. Nasa subdivision naman yung lugar. Bahay ninyo. Oo. Tapos, nakapag-travel kasi isa yun sa dreams ko. And then, nabibigyan din tayo ng chance na makapag-share sa mga iba-ibang community, makapag-inspire dun sa mga tao parang nawawala na ng pag-asa. Should I say na yung buhay mo ngayon, yan ba yung buhay na pinangarap mo? Isa na to, boss, sa pinangarap ko. Bakit? Kasi gusto ko pa siyang higitan eh. Para nang sa ganon, hindi lang ako. Yun niya yung sinasabi namin dun sa mga staff namin na hindi habang panahon, dito ka. Pwede kang maging successful. Pwede tayong maging business partner. Pwedeng yung ibang brand, tayo yung magka-sosyo doon sa brands na yun. Kailangan maging successful ka rin para nang sa ganon, yung tulong sa family, matulungan mo sila. Hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo, damay natin. Niniwala ko, nandito naman tayo sa mundong ito. Hindi naman para maging mahirap lang eh. Nandito tayo sa mundong ito para mag-enjoy ng buhay, para maging matagumpay, and then para makatulong sa family natin, kamag-anak natin na nahihirapan, pwede natin gawin. Kung kakausapin mo yung batang si Joey, anong gusto mong sabihin sa kanya? Proud ako sa'yo. Galingan mo pa, and then kung ano yung nasa puso mo, ano yung malaking pangarap mo, tuloy mo lang. May magbibinipisyo niyan. Sino yun? Una, ikaw mismo. Then sunod, yung family mo. And then, makakapang-inspired ka ng mga tao. May chance siya. May pag-asa. Pwedeng imama. Sorry, boss balik kasi sa akin yung mga panahon na talagang mahirap. Pero lumalaban. Sabi ko nga sa sarili ko, wala din man tutulong sa akin kundi sarili ko eh. Ilalaban ko lang para sa ganun, madami sila. Kung nabubuhay ang iyong inay, anong gusto mong sabihin sa kanya? Maraming salamat kasi yung pagbigay mo sa akin ng buhay, ito na yung buhay ko na naging matagumpay tapos nakaka-celebrate tayo ng Pasko na maganda. Siguro kung nandito siya, mas magiging masaya siya tapos magiging proud siya na yung anak niya lumaban sa buhay. And doon sa tatay mo naman na nakasama. Sobrang thankful ako sa kanya na sa kahit anong paraan, itinataguyod niya kami. Pinakita niya sa amin yung ganda ng buhay. Maraming salamat sa kanya. Darating yung time, makakabawi pa rin ako sa kanya kung may pagkukulang pa at magiging proud siya na meron siyang anak na ganito. May anak siya na Joey na hindi mo magaling, matyaga lang at malaking pangarap. Alam mo, nakakatuwa, no? Kasi I'm so inspired and na-move ako dun sa story ng buhay mo. Because dito na-validate na kahit anong hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, may tsansa at pag-asa kang umasenso. Meron. Yun ang nawawala na sa maraming tao. Kasi siguro kaya ka naluluha, naiiyak, nanunumbalik sa'yo eh. Yung mga alaala ng mga panahon na walang naniniwala sa'yo. Mga panahon na walang nagtitiwala sa'yo. Mga panahon na tinalikuran ka rin ng mga kaibigan mo, mga mahal mo sa buhay, na parang tinitignan nila, si Joey magiging jeepney driver na lang habang buhay, ganyan na yan. Nakatapos ng pag-aaral pero hindi matanggap sa trabaho, medyo mahina talaga. Yung mga namanliit sa'yo, Madami yun, boss. mga nang alipusta sa'yo, pero ngayon nagiging pataba sila dun sa kwento eh. Nagiging palamuti sila dun sa kwento ng buhay natin na nandito na ako ngayon. And hindi ito pagmamalaki sa sarili natin, kundi ito ay pagmamalaki na may magagawa ang Diyos para iangat ka sa buhay mo. Kasi yung taong ibinababa, siya namang itinatawag. And maraming salamat sa kwento ng buhay mo, Boss Joey. Anyway, ano ang opportunity na gusto mong i-offer sa mga viewers natin, especially doon sa gustong magnegosyo ng House of Gilas? Sa mga viewers na gustong makatikim ng masarap na salted egg dishes, meron po kaming 5 branch. Pwede nyo siyang bisitahin. Sa Manila, meron kami sa Quezon City. Meron kami sa Chaong, San Tomas, sa San Juan, Batangas. At meron din kami sa Mataas na Kahoy, Batangas. And then, kung halimbawa, ikaw naghahanap ka ng franchising business, pwede mo kaming kontakin at mag-usap tayo at may offer namin siya yung magandang offer ni House of Gilas. So, ngayon, ang House of Gilas ay open na for franchising. Ang specialty namin ay mga salted egg chicken and then masarap na kape. And then, meron din kaming rice meal, meron din kaming masarap na tapa, na masarap na longganisa. Yung longganisa, pag sinausaw mo sa masarap na suka ni House of Gilas, talaga naman, hindi mo malilimutan. Babalik at uulit-uulit ka. Ayan, so sa lahat ng gustong mag-franchise ng House of Gilas, kontakin nyo po ang kanilang Facebook page. Ano yung page ninyo, boss? House of Gilas Facebook, and then pwede nyo kaming kontakin sa cellphone number 0916-285-6165. Available yan sa Viber, WhatsApp, tsaka Telegram. Ano pang inaantay ninyo? Kontakin nyo na yung cellphone number at kumontak na rin kayo sa Facebook page ng House of Gilas para kayo makapag-inquire ng franchising opportunity naman na napakamura at higit
higit sa lahat, ang sasarap po talaga ng mga pagkaing inyong matitikman sa House of Gilas. Maraming salamat sa iyo, boss. And please subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, and Instagram. And available na rin po si Boss RJ sa Spotify at PTV4. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat. RDR Talk, Linggo, alas 5:15 ng hapon sa PTV.